Usapin na natin. Itong magtatapat ngayong tanghaling ito mula sa Bacoor, Cavite, 28 years old, Lori. Magandang tanghali sa iyo, Lori. Magandang tanghali po. Alam mo no, talagang hindi lang naman ikaw ang namomroblema sa ganitong klase ng desisyon sa buhay. Ang sabi mo rito, ilang beses mo nang nahuli na nag-cheat sa'yo o Apo, niloloko ka ng mm. partner mo. Gano'n na ba kayo katagal na nagsasama, Lori? Almost 10 years po. Isang dekada na, matagal na rin. Ito ba ay may kasalan bang nangyari o wala? Thankfully po wala. Bakit thankfully wala? Kasi po kung gano'n din po kasi kung 'di ba, kung ang ending is hiwalayan, Mhm. mahirap po ang annulment sa Pilipinas, wala din tayong divorce. Ayan, mas mahal magpa-annul kesa magpakasal. Tama ka naman diyan. Exactly po. Oo, pero Lori, eto sabi mo, nagtitiis ka doon sa maraming mga panloloko na ginawa sa'yo. Mabibilang mo pa ba sa mga daliri mo, sa kamay, isama mo pa yung mga daliri sa paa ng mga panloloko ng partner mo? Ah, kung tutuusin po, I lost track na din. Hindi Mm. ko na siya masyadong binilang na kasi it's too painful na. Masyado Mm. ko ng sinasaktan yung sarili ko. Mhm. Pero may isa lang po dun na parang tumatak na sobra. Kasi yun yung, same girl na engaged na siya ngayon. Engaged na. May kinalaman ba itong partner mo doon sa engagement na yun? O paano? Kwento mo nga sa amin. Sabi mo sa dami na hindi nga mabibilang sa Mm. daliri na, baka sa balahibo na ano? O sa balahibo na mabibilang yung mga kalokohang ginawa ng partner mo noon. Ano yung nangyari sa kanila nitong one particular woman? Ano po kasi yun, eh, Yung first time muna. Sige. Mm. bale first time na nag-cheat siya dito sa babae na 'to, as in same girl po, ha. Mm, mm, mm. That was like 2017. Mhm. So that was 8 years ago. Naging ex niya po kasi yon 2014 naging sila, Mhm. 2015 naging kami. Okay. Tapos parang ang nangyari kasi is nabuntis ako ng maaga. So Mm. 5 years in the I mean 5 months in the relationship, nabuntis na agad ako. Mhm. So hindi ko alam kung dahil ba sa nabuntis ko or gano'n. Pero nag-stay siya sa'kin, papanindigan niya daw kasi ganito, ganyan. So, I was happy back then kasi sabi ko, okey, hindi ko kailangang matakot. Mm. I was what, 18 years old back then? Naku, bata Sobrang ka bata pa pa nun. namin. Mm. Opo, pati siya 18 years old din siya. Mhm. Tapos nun, nung nabuntis na ako, nagsama na kami kasi ayaw ng mom ko na dun ako magstay sa amin. Ang sabi niya is kailangan kong panindigan yung naging desisyon ko sa buhay. Mhm. So, sumama ako sa kanya, nag-live-in kami. Okay. Pero dun mo pala talaga makikita yung totoong kulay ng tao, eh, 'pag nagsama na kayo sa isang bubong. Mm. So, And dun na mm, nangyari. what did you find out? Sorry. 5 months Hmm, in sa relationship ninyo, buntis ka pa. opo. Mm. Bale yun na nga po, nung una wala talagang cheating na naganap. Mm. Ang nangyari is sobrang abusive lang. Uy. Hindi Mm. ko masabing lang kasi talagang abusive is Oo. sobra, sobra din. Abuse is Na abuse, na ha? Mm. totoo po, nandun yung dumating yung point na kahit buntis ako tinutukan niya ako ng kutsilyo, Naku. ah, sinasakal niya ako, yung Mm. mga gano'n po. Mhm. Ah, nung ano na, nung nanganak na ako, napatawad na ako ng mom ko, so ang ginawa ko is bumalik ako ng bahay namin. Mhm. Ang sabi ko sa kanya, hindi ko kayang ipagpatuloy yung meron kami kasi nga masyadong brutal, masyadong Mm. abusive, gano'n. Sabi ko, "Hindi ko na kaya." Mm. Tapos after 1 year, Kuya Poy, na naghiwalay kami. So that was 2016 kami naghiwalay, mga around April nung nanganak ako. Tapos, 2017
17 ng February, nagkabalikan kami. That was almost 1 year din. Ang sabi niya kasi ganito, Kuya Puy, Mm. magkaayos kami para sa anak namin, ganito, ganyan. Ako naman, sabi ko, oo nga, no, lumalaki na yung anak ko. Ang dali kong maikot, in short, Mm. Kuya Puy. Ganon, Masasabi mo ganon bang, kalala. oo, sabi mo nga madali ka mapaikot, pero masasabi mo rin ba, Lori, dahil nga sa unplanned yung pagkakaroon mo agad ng baby at ang bata nyo pa naman talaga nun? Mm. So, nasa 20 ka pa lang nun, kasasampa mo ng 20. Apo, nung Mm. nanganak ako sa anak ko is I was 19. Tapos nung nagkabalikan kami, I was 20. Mm. Okay. O, pagkatapos, Ah, kailan na pumasok sa eksena itong ex niya? eto na. Mm. So, anong Nagkabalikan na kayo eh. nangyari? Mm. So, anong nangyari po kasi, February ng 2017, nagkabalikan kami. Tapos, naging sila ng May 2017. So, Mm. that was only like, what, Ilang, 2 months ilang buwan lang. after Oo. na nagkabalikan kami? Oh, Lori, nagkabalikan ba kayo Valentine's Day para sweet? Ay, hindi Ah, po. hindi naman. Akala ko yung Hindi mga ganyan naman po. medyo childish acts, ano, na tapos magpapaka-sweet ako kasi Valentine's Day. Sige, isasabay ko na sa emosyon ng paligid. Okay, sige, Hindi naman continue. po. Mm-mm. So, Ano May, lang po naging yun sila. eh. Sorry po. Oo. So, May, naging sila na nung ex niya. At alam naman ba nung Mm. ex niya na meron ng binubuong pamilya itong partner mo noon? Actually, Kuya po, yun din yung rason kung bakit never, never, never talaga ako nakipag-away sa mga babae niya. Kasi usually, ang mga sinasabi niya is, hiwalay na kami, nagsasama lang kami sa isang bahay. So, I can't blame the girls naman. Mhm. So, nung naging sila nung ex niya nga, yun yung pagkakasabi niya dun sa girl Mm. na hiwalay na kami, nagsasama na lang kami para sa anak namin, ganito, ganyan. Mm. Kaya hindi ko siya masisi, hindi ko rin siya inaway that time. Chinat ko lang siya. Oo, chinat ko siya, pero hindi yung parang to the point na inaaway ko siya. Sabi ko lang sa kanya, sana ma-realize mo na kami pa din, Mm. tinatry namin buuin yung pamilya namin, ganito, Mhm. ganyan. Pero Mm. nag-reply siya that time na, I'm done with all of you, ganyan, ganyan. So, kala ko tapos na sila. Okay. So, natapos naman pala talaga or hindi? Doon lang, sa message lang kunyari, tapos. Hindi sila natapos, Kuya Poy, Mm. after 1 month na-find out ko ulit na talaga nag-uusap pa rin sila. So, ang ginawa ko is, I packed all my things Mm. with my son. Tapos umuwi ako ulit sa amin. Oo. Gano'n. Tapos yun Kuya Poy, sobrang martyr after a year ulit. So, Isang taon na naman. 2017, Mm. 2018 ng January, Mm. bumalik na naman ako. So, sobrang tanga talaga. Nagkabalikan na naman Sobra-sobra. kayo. Napaikot ka na naman. Oo. Napaikot niya na naman po. Opo. Okay. Ayan. So, punta na tayo agad doon sa ano. At marami pa mga ano, no, mga cheating na Ang dami mga po. Mm. pangyayari na with other women. Tama ba? Exactly po. Oo, with Opo. other women ang sinasabi mo. Pero ito na lang yung pinag-uusapan natin. Sabi mo nga yung may biggest impact sa Opo. relationship ninyo. This one particular woman na, ayun nga, sinabi, I'm done with all of you. And then, sabi, yun ang sabi niya ha. Napaikot ka rin ba nung Opo. babaeng yun? Pero, Actually, mm, tingin ko nung after 1 month na 'di ba nagkahiwalayan ulit kami, mm, si, nung time na yon tingin ko, tapos na sila kaya siya bumalik sa'kin. Kasi talagang mm, lumuhod siya, nagmakaawa siya sa'kin, umiiyak pa siya sa'kin mm, sa harapan ng yung mga mama niya, mga pinsan niya, everyone else. no, So, oo, oo. nung nitong nalaman ko, 2024, No, nung naghiwalay kami, nung mm, nalaman ko lahat, dun ko na-realize na, okay, kaya ka bumalik sa akin 2017, 2018 ng January, kasi 2017 ng October is umalis na yung babae papuntang Canada. okay. So, ayan na.
umalis papuntang Canada pero nagtuloy-tuloy pala ang kanilang relationship from 2017 until bago umalis? Until umalis, opo. Until Bali mga umalis. katapusan ng 2017, I think. Oo. Mga ilang years ago lang yan. Oh, at yun yung Opo. masakit. Ang sabi, tapos na sila no? Oh, yun ang sabi. Sabi mo, tapos na kayo. Oh, pero nagtuloy-tuloy pa rin naman pala talaga kayo. Ayan. Pero sa ngayon, okay, sabi mo nga, ang sakit na. Sabi mo nga sa sarili mo, ang bilis ko talaga mabola, ang bilis ko mapaikot. Ibig sabihin, Opo. siguro, for lack of better terms, ang tanga-tanga na. Yun na, yung tingin mo sa Opo. sarili mo. Sinasabi ko din po yan sa sarili ko. 'Di ba? So ano na ang ginawa mo ngayon, Lori? Last year, ang nangyari naman is, handa akong magpaka-martyr ulit po. Sa Bakit? totoo lang. Kasi last year, nag-abroad po kasi ako. Mm. Pero yung abroad ko is para ang nangyari, para ako nagbabakasyon. 3 times a year, umuwi ako. Kasi hindi ko talaga kayang mawalay sa anak ko. Tapos, last year, August, finally, nag-for good na ako. Kasi na-realize ko, ang gastos ng ginagawa ko, uwi ako Actually. ng 3 times a year. Oo. So, nag-for good na ako nung August. Mm. Ang nangyari naman nung August is, Dali, hindi for niya na good ako- na nandyan ka abroad. Nasaan ka ba ngayon? nasa Pilipinas na Nasa po. Pilipinas. For good na dito ka na lang sa Pilipinas. Apo. Okay, kala ko kasi for good na doon na ako sa abroad, ganyan. Well, anyway, to hindi cut po. the long story short, Lori, so sabi mo ready ka na ulit na mag-reunite dito sa tatay ng anak mo? Actually po, hindi na kami nag-uusap. Hindi na kayo nag-uusap. Pinupuntahan na lang niya yung anak namin. Pero masasabi mo ba na nagising ka na rin sa katotohanan na hindi mo na rin talaga kailangan Sobrang gising-gising na po. Gising na. Yan ang gusto natin marinig at sa puntong yan, gusto ka muna naming palakpakan, Pero it took you more than more than a decade. More than a decade to realize na ikaw ay almost 10 years po. Opo. Sinabihan ka na ba ng mga magulang mo na para ka namang anak? Actually, lahat po. Pinag-aral ka Lahat namin walang ng alam. maayos. Yung mga kaibigan mo, sinasabi, girl, ano na? 'Di ba? Ano ba nangyayari? Ano ba meron siya? Pero ano yung mga na-realize mo, para mabuo yung lakas ng loob mo na hindi ko na talaga kailangan yung ganitong klase ng toxic na tao. Hindi man relationship. Sige na. Oo, manhid na ako dun sa relationship pero yung toxic na tao na manipulative sa buhay ko. Yes, meron tayong anak but I don't need you anymore. Ano yung nagpa-realize sa niyan, Lori? Actually, Kuya Pardo, sa 10 years, wala talagang nakakaalam sa pamilya ko, sa mga friends ko. Wala ni isa na people around me knows about it. Ako lang, tas yung family niya. Dumating ako sa point na finally sinabi ko na sa mom, tsaka sa dad ko, yung nangyayari. That was last year din. Tas yun doon na nila ako kinausap na, Lori, mahal na mahal ka namin, ginawa ka namin prinsesa, bakit hinayaan mo yung ibang taong ganituhin ka? Doon ko na na-realize, Kuya Poy, Exactly. na sabi ko, masyado na akong tanga nga, no? Sabi ko, masyado akong, alam mo yun, kahit magulang ko, never akong namura. Never akong napagtaasan ng kamay. Ang tawag doon, yung parang Napagbuhatan gano'n. ng kamay. Pero hinayaan ko yung isang tao na sumira ng buhay ko for 10 years. Pero you know what's funny? Ako pa ngayon yung sinisisi niya na ako daw yung nagsira ng buhay niya dahil daw nabuntis ako and etc. And ang sabi ko naman sa kanya, sinabi ko sa'yo noon pa lang, una pa lang, na you can go, I can, I can face it alone kasi I have my mom, I have my dad. Yes. And alam mo, Lori, ganun talaga, isa yan sa mga traits ng mga manipulative na mga tao. Yung ibalik sa'yo Exactly yung sisi. Ayan. Pero ito na lang, short message para sa lahat ng mga babae na sabihin na nating naging katulad mo. Ang tagal na nagpakatanga. Ano ang mensahe mo para sa kanila? Please, go ahead, Lori. Para sa akin lang, once is enough.
2 is too much, 3 is sobrang katangahan na. Kaya kung sa una pa lang talagang alis na kayo, kahit hindi man cheating, kahit yung abusive thing, pagiging manipulative, alisan niyo na agad. Agad. Kasi hangga't tatagal kayo, uulit lang ng uulit yung cycle, walang katapusan. Ako, natapos yung akin kasi dun, ang tagal ko lang na-realize. Ang tagal ko nga lang na-realize. Pero kung natatakot kayo kasi finally after ng years, magiging alone ulit kayo. Huwag kayo matakot. Kasi the life is so beautiful even without a boyfriend, even without a husband, without anyone. Maging single na lang kayong lahat. Hindi, charot. Joke lang. But you have to be with yourself, 'di ba? Yung buong ikaw. 'Di ba? Yun ang pinakamagandang makasama mo. Oo, yung may tiwala sa sarili na ikaw, yung mahal mo yung sarili mo at syempre, yung nirerespeto pa rin yung sarili mo. Hindi yung wala ka ng tiwala doon sa nakikita mo sa salamin dahil sirang-sira ka na rin kahit sa sarili mo. Yan. Lori, maraming salamat ha sa pagbabahagi ng yung mapait man na kwento pero magiging matamis ito para sa iba na medyo nasa kadiliman pa ngayon at nandun pa sa katangahan stage para malinawan. Sana po ma-realize na din nila. Umalis na nga po kayo dyan sa ganyang stage. Hindi masaya, sabi ni Lori. Isang dekada yon ha? Years wasted. Opo, nasayang. Nasayang. Maraming salamat mula sa amin dito sa Heart to Heart, Lori. Thank you po. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.